Rudy Gobert muling nagbabalik, bumanat ng 21 rebounds. Pagkatapos ng kanyang magandang performance sa pagsisimula ng panibagong season ng NBA, kung saan ay todo talon ito sa hangin para i-block ang mga tira ng kalaban at coveran ng malawak na espasyo ng court para sa defense, si Rudy Gobert ay natanong kung pakiramdam ba nito ay nakabalik na siya sa dati niyang sarili. Matibay ang sagot ni Rudy Gobert, hindi lang daw niya nakikita na bumalik siya sa dati niyang sarili, kundi pakiramdam niya ay mas lumakas pa siya. Ang kanyang experience sa nakalipas ay naidagdag sa kanyang abilities, kaya naman pakiramdam niya ay nasa best fit siya ngayon. Ang kanyang latest dominant effort ay nakita sa laban nila sa matchup kontra sa New Orleans Pelicans. Siya ay nakagawa ng 17 points, 21 rebounds at 2 blocks kung saan ay nanalo sila sa score na 122-101. Pagkatapos mapabayaan ng Timberwolves na umabot sa 21-point second half lead ang lamang ng Atlanta sa kanilang third game ng panibagong season, dito ay nag-umpisa na silang umatake sa kalaban na may intensity at focus. Sila ngayon ay may panalo na 4 straight win games, kasali na dyan ang pagharap nila sa heavyweight teams na Denver Nuggets at Boston Celtics, kung saan ay talaga namang pinakita nila ang kanilang kakayahan sa depensa. Nag-umpisa ang lahat kay Rudy Gobert. Ito ang center player na inaasahang makuha ng Timberwolves noong last season. May destructive presence sa pag-score at may kakayahang lumaban sa games na halos sarili lang ang inaasahan. Ang version ng Rudy Gobert sa first 2 months nito sa nakaraang season ay ibang-iba sa Gobert ngayong panibagong season. Dahil noon ay madalang siyang makipag-participate sa training camp at sa loob ng court ay mabagal itong mag-react, habang siya ay unti-unting natututong makisama sa team ng Timberwolves. Pero ngayon ay mabilis na ang galawan nito na kayang mag-block sa mga 3-point attempts ng kalaban, gaya ng pinakita niyang performance kontra kay John Collins ng Utah Jazz. Hinaras niya ang big man kaya napigilan niya ito sa pag-score at nakagawa rin siya ng mga dunks na madalang makita sa kanya sa nakaraang season. Si Rudy Gobert ay nag-report sa training camp ngayong season na healthy at fully aware siya sa pagdududa sa kanyang abilidad sa edad na 31 years old na kailangan niyang mag-bounce back. Madaling humina ang mga big man pagdating nila sa kanilang 30s, pero ibang-iba si Gobert dahil mukha siyang mas mabilis ngayon at mas athletic sa kanyang galawan ngayong panibagong season. Ang Timberwolves ay rank number 1 sa depensa sa buong liga at si Rudy Gobert ang sentro nito. Siya ay nag-average ng 1.4 blocks per game sa last season. Ito ang kanyang lowest average mula sa kanyang rookie year noong 2013 to 2014. Si Rudy Gobert ay naglaro kontra sa Pelicans na may average na 2.2. Ang Timberwolves ay may 111.7 offensive rating kung kasama si Rudy Gobert sa loob ng court at mayroon din silang 98.9 defensive rating. Pinangunahan ni Gobert ang lahat ng players sa last match nito sa rebounds, kung saan ay nalampasan nito ang 20 rebounds sa unang pagkakataon ngayong panibagong season. Nakagawa rin ng season high point total si Gobert at nakapag-record ng double-double sa 6 ng 7 nitong appearances ngayong taon. Isang player ng Detroit Pistons ang kailangang mag-improve sa panibagong season ng NBA. Ang Detroit Pistons ay may impressive collection ng mga young NBA talents sa kanilang roster. Pero ang mga talents na ito ay kailangang maging successful hindi lang sa roster list pero sa loob din ng court. Sa pagkasali ni Ausar Thompson sa kanilang roster bilang two-way star, ang Pistons ay mas mataas na ang tsansa para maging successful sila sa loob ng court. Pero maliban dyan, ang isang player na maaari nilang maging susi at makapag-elevate sa Pistons sa next level ay si Cade Cunningham. Ang number 1 overall pick sa 2021 NBA draft ay di gaano naging available at nakatulong para sa Detroit Pistons. Kaya naman siya ang napili ni Steve Ashburner ng NBA.com bilang player na nangangailangan improvement at kailangan magpakita ng magandang performance para sa 2023 to 2024 campaign. Sa first 2 seasons ni Cunningham ay naglaro siya sa 64 and 12 games. Isang malaking halimbawa kung gaano kalaki ang pagkakataon nito na magpakita ng kanyang abilities, pero hindi ito sapat para makapagbigay siya ng tunay na impact para sa team. Ang kanyang numbers sa lahat ng appearances niya sa last season ay 19.9 points per game, 6.2 rebounds per game at 6.0 assists per game. Ito ay nagawa niya sa loob ng 70 plus games, kaya naman ito ang nagdala sa kanya sa All-Star arc at nagdulot sa opensa ng Pistons na lumakas. Iyon din ang rason kung bakit pinili ng Pistons si Cunningham nang sila ay manalo ng lottery 2 years ago. Siya ay may skill set hindi lang para maging isang star player para sa kanyang sariling kapakanan, kundi kaya niya ring tulungan ang Pistons na mag-improve ang kanilang performance. Ang Oklahoma State product ay kaka 22 years old lang nitong nakalipas na September, kaya naman marami pa siyang panahon para mas ma-develop at mag-improve.
kung mananatili siyang healthy ay walang rason na hindi kaya makipagkompetensya ng Detroit Pistons para sa spot ng NBA Play-in Tournament ngayong season. Sa last season, sa 3 games na nakapagtala si Cunningham ng record para sa double-double in ay nanalo ang Detroit Pistons. Taglay niya ang talent na gumawa ng quick turnaround sa Motor City kung mananatili siya sa loob ng court, lalo na't mayroon din siyang mga supporting cast mula sa mga young players. Sa pamamagitan ng kanilang mga roster, ang Pistons ay mayroong combination ng veterans at youngsters, at sa tulong ng leadership ni Monty Williams bilang head coach, ang oportunidad para sa team ay malaki upang makahabol ang Detroit Pistons sa standings. Kevin Garnett bumilib kay Ben Simmons ng Brooklyn Nets. Si Ben Simmons ng Brooklyn Nets ay isa sa NBA's biggest enigmas. Siya ay isa sa natural talented players sa basketball, pero dahil sa iba't ibang rason ay hindi pa nito naipapakita ang kanyang buong potensyal. Nakuha niya ang atensyon ng ilan nang mag-demand siya sa kanyang previous team na Philadelphia 76ers na i-trade siya noong 2021 off-season. Nagumpisa ito pagkatapos ng game nila sa Game 7 ng Eastern Conference Semifinals, kung saan ang head coach na si Doc Rivers ay sinabing hindi siya sigurado kung magiging starting point guard si Ben Simmons sa isang championship team. Sa sumunod na kalagitnaan ng season ay na-trade siya sa Brooklyn Nets, pero hindi siya naglaro hanggang natapos ang season. Sa pag-uumpisa naman ng panibagong season ngayon ay mukhang na-refresh na sa lahat si Ben Simmons, kaya naman nakuha nito ang atensyon ng Naismith Memorial Basketball Hall of Famer na si Kevin Garnett, at todo puri ito kay Ben Simmons. Sa nakalipas na 3 regular season games ay nakagawa si Ben Simmons ng score na 4, 10 at 11 points, pero sa kabila nito ay nagpakitang gilas naman siya sa pagkuha ng maraming rebounds at assists, at maliban dyan ay nagbigay impact din siya sa defensive end ng basketball court. Siya ay isang jack of all trades, pero siya rin ay isang master of defense. Siya ay nakapasok ng all defensive first team sa last 2 seasons, at na-develop siya na maging isang bona fide stopper. Sa ngayon na mas malaya ng maglaro si Ben Simmons, ang Brooklyn Nets ay nakuha nila ang kanilang first win kontra sa Charlotte Hornets sa score na 133-121. Si Cam Thomas ay naging mainit sa umpisa pa lang ng game, at ang two-way wing player na si Mikal Bridges ay patuloy na nagpakita ng magandang performance sa kanilang game. Sa tulong na Ben Simmons, nagawa ng Brooklyn Nets ang 28 fast break points kontra sa Charlotte Hornets. Sila ay may young players na kayang maglaro ng maayos sa open court, at si Simmons ay may abilidad na magpainit sa kanilang opensa. At dyan nagtatapos ang ating video. Maging una sa balita sa loob at labas ng NBA sa pamamagitan ng pag-follow ng ating channel. Maraming salamat sa inyong panonood.